Alam niyo po sa Congress, hindi naman po sila trabaho-trabaho lang lagi diyan eh, no? Siyempre kahit papaano, merong kulitan. Ano po? Kagaya nung kapag ka nandito si Baugbog, kakulitan natin. 'Di ba? Sa Congress meron din ho mga kababayan. Ito maganda ito. Gusto ko mapanood niyo itong kulitan nung ating mga magigiting na congressman at congresswoman, mga bossing. Mabilis lang ho to, no? Para hindi tayo naging seryoso doon sa ating topic. Ito. The best friend ng MMDA. Wait lang, best friend ng MMDA. si Rod Gutierrez. Alam niyo ho kasi mga kababayan, dati pa lang, no? Si Colonel Bosita at si ngayon po na Congressman Bosita at si Colonel nakalimutan ko na pangalan nun eh. Doon sa EDSA nagkaroon ng iringan. Kakampi po ni Rod Gutierrez sa One Rider Party List. O kaya best friend ng MMDA. Paalala nyo nga sa akin, nakalimutan ko na yung pangalan eh. Sinebriha. Yun. Mga bossing, yung mga bago-bago pa lang po tayo sa pagbablog, sila yung naibablog natin eh. Ito po yung magigiting na congressman natin, mga kababayan. I'm passing this phone to one of the fiercest lady legislators of the Young Gun. One of the fiercest, no? Na babae sa Kongreso. Sabi, sino? I'm passing this phone to one of my smartest friends in Congress. Si Adjong, one of the smartest friend. Alam niyo po mga kababayan, madami pong nagkaka-crush, no? Kay Congressman Adjong dahil daw po mga bossing medyo tawag dito? Guwapings daw po. At medyo matapang sa Congress, no? Si Adjong. I'm passing this phone sa best friend ng MMDA. Passing this si Congressman One Rider Party List, no? Rod Gutierrez. Pinasa kanino? Kanino isusunod? phone to the Queen of the South. Passing this Ay. Baka magalit yung mga Duterte niyan, ha? Tinawag na Queen of the South. Itong si baby girl ko. Ay, hindi. Sorry. Kinasal na pala yan, ano? Congratulations po, Congresswoman Migs Nograles. Kanino may papasa yung cellphone? phone to the youngest of the young guns. I'm passing the Ito. Hindi ko masyadong kilala. Mga kababayan, itong pinakabata eh. Bihira ko makita eh. phone to the bravest of the young guns. I'm passing this phone Paano ba ito? Kong Hun o Kong Hun? No? Basta yan, si Kong Hun. Bravest ng Young Guns. to the most soft-hearted giant in Congress. I'm passing this phone sa pinakamasipag na young Ortega. Di ba? So, giant in Congress, si Ortega. Passing this phone sa kanino? gun. And I'm passing the phone to Sandro Marcos, mga kababayan. Anak ng ating presidente. At ipapasa kanino? the Speaker of the House. Hi, everyone. Saglit lang. Kay Martin Romualdez, mga bossing. Ipinasa po, no? Ni Ortega kay Congressman Sandro Marcos, mga bossing. Si Congressman Sandro Marcos naman ipinasa sa Speaker, House Speaker. Tapos po, si Speaker, kanino ipapasa? Speaker, kanino po ipapasa to? Hi, everyone. Putang ina ninyo! Si Raulo yung nag-edit nito, ano? Mga kababayan, ang ayos-ayos simula umpisa. Ulit niya. Okay sana yung mga banat ng mga Congress eh, no? Magagalang, maaayos, yung tipo bang katuwaan, pero masasabi mo pa din na puro tawag dito, ano ba ang pinaka-perfect word dyan? Puro kumbaga, maaayos, di ba? Sipag na young gun. Pinakamasipag na young gun, si Sandro Marcos, mga boss. And I'm passing the phone to the Speaker of the House. Hi, everyone. Putang ina ninyo! Biglang nasira sa dulo ang lutong magmura, sabi ni Ma'am Chris Rose. Di ba? Alam niyo po, mga kababayan, kumbaga, meron pa din pong lesson na makukuha dyan, ano? Lalo na po para doon sa mga natin, sa mga nagseserbisyo, no? Sa bayan. Konsehal, congressman, mayor, sino pa, ano pa.
at iba't iba, Pangulo, Vice-Pangulo, dapat paghaharap tayo sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan, hindi naman po siguro kaplastikan, yung maayos yung ating pagharap at yung maayos yung ating mga pangungusap at mga gagamiting word, mga bossing. Hindi kagaya nung kay BP Sara, gulat kayo, Kala nyo okay na lahat. Ulit. Isang ulit pa. This phone sa pinakamasipag na young gun. And I'm passing the phone to the Speaker of the House. Hi, everyone. Putang ina ninyo! Dahil po sa galit, sa gigil, dahil nasusukol na po sila, ayun, napamura na lang po. Pero mga kababayan, kahiya-hiya po, no? Kahiya-hiya po tayo sa buong mundo nung naipalabas at naipakita ito, mga kababayan. Naging bali-balita tayo, hindi lang bali-balita. Kumalat po tayo sa buong mundo na meron tayong ganyang vice-presidente. Anyway, mga bossing, eto po, naalala nyo yung sabi ng vice-presidente doon sa isang vlog natin na daw? Ang sabi ng vice-presidente doon sa isang vlog natin, hindi na-attend sa NBI. No? Hindi na, dahil daw po ang NBI at ang DOJ daw po, mga bossing, ay hindi naman daw magiging patas sa kanila. No, di ba? Napanood mo yun, Janelle? At Sir Someday? Ngayon po, sumagot ang DOJ sa kanila, mga bossing. Sumagot ang DOJ kay Inday Sara Duterte. Through interview po, mga kababayan. Ito, Patas ang investigasyong ito, referring to the investigation of the DOJ. Makikita natin na yung pronouncement of the President may bias na doon. Sabi pa ng USEC ng DOJ, biruin mo, mga kababayan, ikaw yung pagbantaan. Ikaw yung sabihan na ipapategi. No? May inutusan na tao para ipategi ka. Pati yung misis mo, pati yung pinsan mo. Gusto mo maging fair pa sa'yo? Gusto mo hindi pa maging bias? Natural mga kababayan, bilang ikaw, yung pinagbabantaan, ang gusto mo, masiguro yung inyong mga kaligtasan. Di ba? Dahil daw nasabi ng Pangulo, pang-kriminal daw po yung mga sinabi ng Vice-Presidente. Pang ano nga ho ba talaga? Yun naman talaga yun, mga bossing, no? Sa ating mga simpleng mamamayan, normal na tao. Saan pa ba tutungo yung isipin natin, no? Doon sa sinabi ni Vice-Presidente. Hindi, pang-langit yan. Hindi, pang ano yan? Pang simbahan niyang mga tinuran niya. Hindi po. Totoo. Pang-kriminal talaga, mga kababayan.